Welcome to Love Lines. Was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead our souls into heaven, especially those who are most in need of thy mercy. Mother Mary, we beg you, please bring peace to our families, to our country, and the whole world. Amen. Marami pong lumalapit kay Juan Bautista. Sa kanyang papangaral, siya rin po ay nagbibinyag. Sa kanyang pagbibinyag, marami po ang nakasas. At marami po mga tao nagtanong sa kanya kung siya ba ang Mesiyas. Ang sabi ni Juan Bautista, hindi ako ang Mesiyas. Mayroong higit na mas makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako matapat magdala ng hari ng kanyang agama. Kaya sabi pa ni Juan, binibigyan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating ko, nakasunod ko, ang magbibigyan sa inyo ng Espiritu Santo at sa apoy. Ito po ay nagpapakita ng kababaang loob ni Juan. Pagpapakita na ipinapakilala niya na mas may tao mas makapangyarihan kaysa kanya. May isang tao higit sa kanya. At ito ay walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Jesus. Kaya sabi niya, ang aking pagbibinyag ay pagbibinyag sa tubig. At ang ibibigay niya sa inyo na pagbibinyag ay pag-ibigin niya sa Espiritu sa pamagitan sa Espiritu Santo at sa apoy. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, ito po yung napaka-controversial kung pag-usapan natin ang binyag. Dahil sa pinag-ibang sikta na bakit kailangan pa magpabinyag ng ating Panginoong Jesucristo nang sa gagawin siya naman ay kinikilala ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Ngunit ating pong pakatandaan na ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo na papabinyag kay Juan Bautista, ito po ay isang papakita ng kanyang pagsunod, isa din papakita ng kanyang kababaang loob sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. At sa pagpagitan ng kanyang pagbibinyag, ipinakilala siya ng Diyos Ama na siya ang kanyang anak na kanyang pinahulugan. At ang sabi pa ng Diyos Ama, pakinggan ninyo siya. Kaya, napakaganda po mga kapatid, kung ating pong titignan si Juan Bautista at ang ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sila po yung mga taong mabuting halimbawa ng kababaang loob. Kaya nga sinasabi ko nung nakaraan na simbang gabi, na makikita natin na si Juan Bautista na pwede niya naman sabihin na siya ang Mesiyas, ngunit hindi niya ginagawa. Hindi niya ginawa. Dahil una-una din sa lahat, alam niya sa kanyang sarili na mayroong mas higit pa kaysa sa kanya. Mayroong pa higit na makapangyarihan sa kanya. Kaya mga kapatid, ikinakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo na mas higit na makapangyarihan sa kanya. Kaya tulong po sa atin ng ating simbahan na sa pamagitan ng ating pagsunod sa ating Panginoon, sa pamagitan
na pagtanggap natin ang banal na sakramento. Dito po ay pinapaalala sa atin na ang ating pinyan, ito po ay nagsisimbolo ng ating pagtanggap sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. At sa pagtanggap natin sa kalooban ng Diyos, inatasan tayo ng isang misyon. Misyon na iparagara ng mabuting balita. Misyon na maglingkod sa ating kapwa. Misyon na dapat magpakabanal tayo. At ito po ang sakramento po ng binyan. Ang sakramento ng binyan ay nagpapakagaya sa atin na sa ating pagtanggap ng sakramento ng binyan, tayo po ay inahari o tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. Tayo po ay nagiging katapagmana na kaharian ng Diyos. At ang ating kasalanan mana ay nawala at nanakal. Kaya mga kapatid, kung ating pong balikan, kung ating pong suriin, ito po ay isang pagpakita na dapat natin balikan palagi kung ano nga ba ang tunay na kahulugan at intensyon ng Diyos kung bakit natin kailangan magpapakita. Ito po ay isang pagpakita na dapat suriin natin ang ating mga sarili kung ano nga ba ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Ebanghelyo, matapos po binyagan ang ating Panginoon, ipinakilala niya, bumaba para ng Espiritu Santo, bumukas ang langit at nagsalita. Ito ang pinakamahan ko anak na lubos ko pinalulugan. Disipin us at ugalin po sa atin, nung tayo po ay binyagan, tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. Tayo po ay kanyang pinalulugan. Ngunit kailangan muna pakinggan natin ang boses ng Ama. Kailangan muna ating pakinggan ang kanyang mga boses sa bawat isa sa atin. Ang tanong, paano po natin mapakinggan ang boses ng Diyos sa ating buhay? Una po natin isalatan, sinasabi ng Katekismo ng Catholic Church, ang Diyos ay nag-uusap sa atin mula sa katuluran ng ating mga puso. At sa lahat, ang Diyos ay nag-uusap sa bawat isa sa atin sa mga panahon na tayo po ay nagkakalimig. At tulad po na ginawa ng ating Panginoon, pagkatapos niya gumawa ng kabulinan, pagkatapos niya magpapagin, siya ay magkasalita. Siya ay nanalangin at sa kanyang panalangin, siya ay ipag-usap sa kanyang Ama. Kaya mga kapatid gawa sa ating pagdiriwang na banal ng Kristiyan ito. Atin po alalahanin at atin po isalubangin ang aming pinyan. Dalawa, sa pagsunod natin sa kagustuhan ng kalooban ng Diyos, magiging sa tayong buwalan ng mga Kristiyano bilang nagpapahagi ng mabuting balita. Tumayo na.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.